kailangan pa rin magtiwala kahit ilang beses na niloko. Sa vlog na ito ay babahagi ko ang isang napaka-personal na kwento. Isang kwento ng sakit, pagkabigo, pero higit sa lahat, pagbangon. Kasi ang tanong ngayon, bakit nga ba kailangan pa rin magtiwala kahit ilang beses ka nang niloko? Alam mo, ilang beses na akong nasaktan, hindi sa love life kundi sa negosyo. Tauhan na pinagkatiwalaan ko, pinasweldo ko ng tama, tinulungan ko, binigyan ko ng second chance, pero sa huli, niloko pa rin ako. May isa, kinupitan ng benta. May isa, nagnakaw ng paninda. Yung isa naman, sinisiraan pa ako sa ibang tao. Sa social media, basta kung ano yung gusto nilang sabihin para masira ako, sinasabi nila. Masakit. Nakakawalang gana. Parang gusto mo na lang mag-isa palagi. Pero ang totoo, kahit ilang beses pa akong niloko, pinipili ko pa rin magtiwala. Bakit? Kasi ang negosyo, hindi mo kayang palakihin mag-isa. Kailangan mo ng tao. Kailangan mo magtiwala. Kung puro takot ang pairalin mo dahil sa nakaraan, hindi ka uusad. Hindi lahat ng tao ay traidor. Hindi lahat magnanakaw. Oo, may masasama, pero may mabubuti rin. Ang susi, matutong piliin at mag-obserba. At kapag may nakita kang may potensyal, bigyan mo ng pagkakataon. Minsan, ang tiwala mo ang susi para ma-inspire ang tao na magbago. Yung dating galing sa hirap, nabigyan mo ng respeto, biglang naging loyal sa'yo. Kasi marunong kang magtiwala. Hindi mo dapat hayaan na ang sakit ng nakaraan ang magdikta ng desisyon mo ngayon. Kung lagi kang nakatingin sa sugat ng nakaraan, hindi mo makikita ang galing mo, lalo na sa negosyo mo. Pag may trauma ka sa tao, nawawala ang lakas ng loob mo para mag-expand. Ako, natuto akong gamitin ang nakaraan bilang lesson, not as a prison. Ang tiwala kahit risky, investment naman to. Kung natuto ka na sa una, pangalawa, pangatlong pagkakamali, mas matalino ka na ngayon sa pagpili ng tao. Naniniwala kasi ako na ang tiwala ay hindi kahinaan, lakas yan. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Ang negosyo ay partnership. Hindi mo kayang mag-isa palagi. At kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, kailangan mong i-develop ang abilidad mo sa pamumuno. Hindi lang sa pagkontrol kundi sa pagtiwala. Ang totoong kaaway natin dito hindi yung mga nagnakaw lang sa'yo. Ang tunay na kaaway ay takot at galit na paulit-ulit mong inalagaan. Kapag hinayaan mong ang galit at trauma ang magdesisyon para sa'yo, nako, ikaw ang talo. Hindi lang negosyo mo ang mapipigilan, pati ang pagkatao mo. Kaya kung ikaw ngayon ay nasaktan, niloko, ninakawan, naintindihan kita. Pero to ang hamon ko, huwag kang titigil. Huwag mong hayaang matalo ka ng nakaraan. Magtiwala ka ulit. Mas matalino ka na ngayon. Mas maingat, pero may puso pa rin. Dahil minsan ang tagumpay ay nasa pang-pitong tauhan na pinagkatiwalaan mo. Hindi sa una, pangalawa, pangatlo. Nasa pang-pito kadalasan. Ito ang totoo. Kung pinilit kong mag-isa dahil sa trauma, baka hanggang ngayon maliit pa rin ang negosyo ko. Baka isa pa rin ang cart ko. Pero dahil natuto ako magtiwala, yes, kahit masakit, unti-unting lumago ang negosyo ko. Kaya napakarami ko ng cart ngayon. Nakahanap ako ng tauhang may malasakit, nakabuo ako ng sistema, nakaka-focus ako sa pag-expand, hindi sa pagdududa. Sa buhay at negosyo, masakit minsan. Pero wag mong hayaang ang sakit ang maging dahilan para mawala ang tiwala mo sa iba. Kung gusto mong lumago, magtagumpay, at makapagbigay ng oportunidad sa iba, kailangan mong muling magtiwala. Hindi ito madali, pero ito ang daan. Daan para sa mas malaking negosyo. Daan para sa mas magandang kinabukasan. Kaya piliin mong magtiwala. Piliin mong magpatawad. Piliin mong umusad. Kung nakarelate ka sa kwento ko, i-share mo naman. At kung gusto mong matuto pa ng lesson sa negosyo at sa buhay, huwag mong kalimutan mag-follow. Ako si Kim Lianes at lagi kong pinapaalala, hindi hadlang ang nakaraan, kundi tulay yan sa tagumpay. Maraming salamat. Bye-bye!